Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagiginig at pag-aaral ng Word of God na dadalhin sa atin nating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Galuya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagliwalhati, pagdakila, at karangalan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapabot din po akong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. Sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat po ng mga kapatiran po natin na aabot po ng ating pong banal na gawain sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi maminamahal, tayo po manalangin upang minsan pa tayo po ay daluyan ng espiritu ng pagpapala ng ating pinakamamahal Panginoon habang kayo po ay nanonood at nakikisa sa ating banal na gawain. Manalangin po tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, mga pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami, dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Pahiran mo po ang aming mga labi, Panginoon, na ng iyong banal na kamay upang ito'y maging makapangyarihan at maging mabisa sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Bigyan mo sila ng pananampalataya, kumilos po kayo sa kanila, lalo tigit ang mga may sakit, may mga karamdaman, abutin mo po ang kalmapangailangan, dakilang Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala pa naman, minamahal Kylie, buksan muna natin ang ating pambungad na talata dito sa Josue Kapitulo 7, talatang 4 hanggang 8. Dito po sa aklat ng Josue, kabanatang 7, talatay 4 hanggang 8. Sabi po dito, sa gayoy, sumampa roon sa bayan, ay may 3,000 lalaki, at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa hay. At ang mga lalaki sa hay ay sumakit sa kanila ng may 36 na lalaki, at hinabol nila sila mula sa harap ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim, at sinaktan sila sa babaan. At ang mga puso ng mga tao ay nang lumo at naging parang tubig. 6. At tinapak ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan, siya at ang mga matanda sa Israel. At sila ay nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. At sinabi ni Josue, ay oo Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreo at ipalipol kami? Nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yaon ng Jordan. 8. O Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway? Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa nung maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po nating victory is yours if you want it. Ang tagumpay maminamay ay lagi nasa atin kung gugustuhin natin. Victory is yours if you want it. Dito po maminamahal sa mga nabasa po natin mga talata, ito po yung patungkol po sa bansang Israel. Alam nyo, maminamahal, ang bansang Israel ay napakaraming nalupig ng mga kaharian, napakarami nilang mga tinalong bansa, mga malalaking bansa, lalo na po maminamahal yung Jericho. Ang Jericho, maminamahal, isang napakalaki at makapangyarihang bansa, bayan. Maminamahal, meron silang malaking muog na hindi po pwedeng makatibag sino man ang gagapi o sino man ang sasakop sa tinatawag na Jericho, maminamahal. Pero tinalo po ng Israel. Lahat ng mga makapangyarihang bansa, lahat ng mga
nakapaligid sa kanilang dinaraanan, maminamal, para sakupin. Ito po'y tinalo nila Josue, maminamahal, nila Joshua. Amen. Pero ito pong hay, maminamahal, dito po'y nabigo sila. Sapagkat maminamahal, palibasa, ang hay po'y napakaliit lamang na bansa. Parang maliit lamang po, maminamahal, na bayan ito, at kakaunti lang lamang po ang mga lalaki. Pero maminamahal, sa maliit na bayang ito, sa maliit na bansang ito, maminamahal, dito po ay natalo ang Israel. Sila po, maminamahal, ay iginupo ng klang kaaway. Kaya nga 3,000 lamang ang pinadala ni Josue sapagkat napakaliit lang na bansa. Pero dito po'y tinalo sila. Amen. Kaya nga, maminamahal, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay tayo po ay magkumpiyansa sa ating mga sarili. Ang buhay ng mga mananampalataya, ito po'y buhay ng pakikipagbaka. Tayo po ay mayroon pong matitinding kaaway, maminamal. Sabi nga ng Biblia, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Manahan ka sa buhay na walang hanggan. Sapagat sabi ng Biblia, maminamal, mamaya kung mababasa po natin ang 2 talata, Efesos 6, talatang 12, at 1 Timothy chapter 6, verse 12, mababasa po natin dito, maminamal, na ang buhay ng mga mananampalataya ay buhay ng pakikipagbaka. Kalaban natin si Satanas, maminamahal, kalaban natin ang sanlibutan, at ang pinakamahirap nating kalaban ay ang ating sarili. Yung ating sarili, mga minamahal. Kaya dito po, maminamahal, ano pong signs na tayo po'y talunan? Katulad na nangyari sa Israel. Ano po yung mga palatandaan ng isang Kristiyano'y talo na nakaranas sila ng pagkatalo gaya ng naranasan ng bansang Israel. Unang-una, maminamahal, pag naranasan mo na, pag naramdaman mo na, maminamahal, na parang boring ka na sa paglilingkod sa Diyos. Yung boring ka na, parang hindi ka na masaya. Parang ang dali mo nang mainip sa gawain. Tinatalo ka na ni Satanas. Bumabalik ka na sa makasanlibutang buhay. Parang unti-unti ka na, maminamal, nagiging makasanlibutan. Kasama mo na yung mga sanlibutan. Ang kaibigan mo, yung mga sanlibutan na. Unti-unting tumitikim ka na ng sigarilyo. Unti-unting umiinom ka na ng alak. Ha? At mga minamahal, nagiging katitisuran ka na. Hindi ka na nagiging pagpapala sa mga mananampalataya, sa mga tao na kapaligid sa iyo. Marami nang galit sa iyo, marami nang natitisod sa iyo. Yan po mga sign na talunan ka na. Ha? Mga minamahal, ito po yung signs na ikaw ay tinatalo na ni Satanas. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, victory is yours if you want it. Pero maminamahal, ang tagumpay ay makakamtan natin kung gusto natin dahil tapos na po ang laban eh. Amen. Ang laban natin, mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, victory over enemies is promise. Ipinangako na ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y mananalo sa digmaang ito. Tapos na po ang laban. Amen. Ang Biblia, mga minamahal, ito po'y past, present, at future. Narito na po, nakasulat na po yung future. Nandito na, mga minamahal, yung ating kapalaran. Nandito na yung ating pong magiging huling sandali ng ating pong pakipagbaka. Nakasulat na rito, sabi ng Biblia, tayo'y nagtagumpay. Amen. Sabi, victory over enemies is promise. Ipinangako na ng ating pinakamamahal na Panginoon ng tagumpay. Ngayon, basahin po natin dito, maminamahal, 1 Timothy chapter 6, verse 12, at Efesos 6, talatang 12, maminamahal, ang buhay ng pagiging Kristiyano ay buhay pakikipagbaka. Kaya basahin po natin muna, maminamahal, kindly. Dito sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatay 12. Sabi po dito, makipagbaka ka ng mabuting pagkikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Dito sa Efeso, kabanatay 6, talatang 12. Sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan at sa mga dakong kaitaasan. Amen. Yan po, maminamahal, ang buhay natin. Buhay pakikipagbaka. Amen. Hindi tayo, maminamahal, nasa amusement park. Hindi po tayo, maminamahal, namamasyal sa sanlibutan ito. Habang tayo po'y narito, nag-iintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, araw-araw nakikipagbaka po tayo.
sa sanlibutan, habang tayo po, mga minamahal, ay nandito sa mundong ito, kalaban natin ang sanlibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mata, ang kapalaluan sa buhay. Kaya sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang sanlibutan niya, mga bagay na narito sa sanlibutan, sapagkat, mga minamahal, ang sinumang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaaway natin ang sanlibutan, kaaway natin si Satanas. Amen. At kaaway natin maging ang ating mga sarili, mga minamahal. Dito po sa nabasa po natin, kung ikukumpara po natin yung bansang hay, katulad po yan ng sarili. Katulad po ng pakikipaglaban natin sa sarili natin, sa flesh. Na ito po, mga minamahal, binabaliwala natin, talaga nakapokus tayo sa pakikipaglaban kay Satanas, nakapokus tayo sa pakikipaglaban sa sanlibutan. Pero maminamahal, hindi natin alam, ang pinakamahirap nating kalaban ay ito pong ating sarili. Amen. Kaya nga, nabasa po natin, napakalaking mga bansa, mga makapangyarihang bansa, tinalo nila Josue. Tinalo nila, maminamahal, yung pong Jericho, yung Jordan, yung mga Moabites, mga Ammonites, mga makapangyarihang bansa. Tinalo nila, maminamahal, pero ito pong tinatawag na hay, yung bansang hay, na napakaliit. Ito'y inialin tulad sa ating sarili. Ito yung ating sarili, yung inyong laman. Binabaliwala natin, akala natin, kaya nating supilin na ating sarili. Pero ang totoo, ito po ang pinakamahirap na kalaban, gaya na nangyari dito po sa bansang Israel. Amen. Sa isang maliit na bansa, maminamahal, tinalo sila ng bansang hay. Sabi rin ang banal na kasulatan, maminamahal, kinakailangan tayo po'y magtagumpay, sapagkat ang magtagumpay lamang, sabi ng Biblia, ang magmamanan ng lahat ng bagay na ipinangako ng mahal na Panginoon, ang langit. Ako mababasa natin, kung idadagdag natin ng Revelation chapter 21, verse 7, maminamahal, at talo natin ng 21 hanggang 20, at 6, talo natin maminamahal ng 18 hanggang 21, Revelation 21, verse 7, talo natin ng 18 hanggang 21, mababasa po natin, sinabi ng Biblia, ang mananahan lamang sa langit ay ang magtatagumpay. Yung mananalo sa labanang ito, pag hindi tayo nanalo, pag hindi tayo naging matagumpay, mga minamahal ko, hindi tayo pwedeng makarating sa langit. Sapagkat sabi ng Biblia, ang magtagumpay ay siya lamang magmamana ng langit sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya di basahin natin, dagdag natin itong Revelation 21 verse 7, talo natin ng 18 hanggang 21. Dito sa aklat po ng Apokalipsis, kabanatang 21, talatay 7 at italo ng 18 hanggang 21. Sa 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Talo ng 18 hanggang 21. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. 19, ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay kalkedonya, at ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonica, ang ika-anim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang ikalabing isa ay hasinto, ang ikalabing dalawa ay amatista, 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang nakalaan sa atin, maminamahal, pagdating natin sa langit. Amen. Napakagarang mga mansyon sa langit, ang kalsada ay ginto. Ang mga pintuan ay mga perlas, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, ang lansangan ay dalisay na ginto. At ang mga haligi at ang mga pader, maminamahal, ay pawang mamahaling mga bato. Yan pong mga binanggit kanina, maminamahal. Ngunit sinabi ng Biblia, ang magtagumpay ang siyang magmamana lamang ng lahat ng ito. Yeah. Kailangan mo maging mananagumpay, mga minamahal. Kaya dito sa Banal na Kasulatan, sabi, victory over enemies is promise.
Ipinangako ng ating malapan magtatagumpay po tayo gaya, maminamahal ng bansang Israel. Pagkatapos ng tumanggap ng kabiguan, maminamahal, tinanggap uli nila ang tagumpay dahil pinangawakan nila ang pangako ng ating malapan gaya ng sinabi ng Josue, Kapitulo 8, talatang 1. Basahin po natin at mababasa rin po natin sa unang 1, Kapitulo 5, talatang 4, ang mga ipinanganak ng Diyos ay mga mananagumpay. Tayo po ay nakalaang magtagumpay, maminamahal ipinangako ng Diyos na tayo po ay magtatagumpay laban sa ating mga kaaway. Basahin natin Josue 8.1 at unang 1:5-4. Dito sa aklat ng Josue, Kabanatay 8, talatay 1. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot, ni manglumo. Ipagsama mo ang buong bayang pangdigma, at bumangon ka at sumampa ka sa hay, tignan mo aking ibinigay sa iyong kamay ang hari sa hay, at ang kanyang bayan, at ang kanyang syudad, at ang kanyang lupain. Dito po sa aklat po ng unang 1, Kabanatang 5, talatay 4. 1 John 5:4, sabi dito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Amen. Maminamahal, ipinangako ng ating pinakamamalapan na tayo magtatagumpay gaya ng pangako, maminamahal, na ibinigay niya kay Josue. Yes. Nabasa natin sa Josue Kapitulo 8, talatang 1. Pagkatapos ng tumanggap ng pagkatalo sa bansang Hai, ipinangako naman ng mahal na Panginoon na sila'y muling magtatagumpay. Sapagkat ipinangako ng Diyos, sabi ng Biblia, tayong mga mananampalataya, maminamahal, na ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, maminamahal, sabi ng Biblia, we are more than conqueror. We are more than conqueror in Christ Jesus. Sabi ng Roma 8:37, tayo po'y higit pa sa mga mananagumpay. Amen. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Ipinangako yan ng ating malapan. Ibig sabihin, mga minamahal, nakatakda na ang tagumpay sa atin. Amen. Ang kapalaran natin ay mananagumpay. Tayo po ay mga ipinanganak na mananagumpay. Hindi pwedeng maging talunan tayo. Kaya nga kung nakararanas ka na boring ka na sa paglilingkod sa Diyos, kung nararanasan mo na ngayon na bumabalik ka na sa panghihina, panlulupaypay sa paglilingkod sa Diyos, bumaba ka na bilang mga awit, nanghina ka na, maminamal, hindi mo na ginagawa ang dati mong ginagawa na masikap sa pagdalo, mga minamahal, lumabang ka, tumayo ka muli. Amen. Ikaw ay magtatagumpay, pinangako ng mahal na Panginoon. Yan po yung signs ng iyong pagkatalo. Yan po yung signs na ikaw ay dinadaig na ng sanlibutan. Dinadaig ka na, maminamahal, ng kalaban ng Diyos. Pero tayo'y mga mananagumpay. Sabi, we are more than conqueror in Christ Jesus. Walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin kay Kristo Jesus. Sabi ng Biblia, kung mananatili tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi ka aalis, maminamahal, walang Kristiyanong talunan. Amen. Walang Kristiyanong matatalo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi rito, Roma 8:37 hanggang 39. Basahin po natin, walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat tayo po ay mga mananagumpay. We are more than conqueror in Christ Jesus. Sabi ng Roma 8:37 hanggang 39, basahin natin. Roma Kabanatang 8, talatay 37 hanggang 39. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Walang pwedeng magtagumpay sa atin, mga minamahal. Walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagkatalo, mga minamahal, ito po'y paghiwalay natin sa ating mahal na Panginoong Kristo. Pero habang tayo po'y nananatili sa Kanya, sabi ng Biblia, hindi pwedeng tayo'y matalo, maminamal, sapagkat walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin, sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kahit ang kahirapan, sabi rito, kahit ang kapangyarihan,
kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit kamatayan, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na darating. Sabi, kahit ang mga kataas-taasan, kahit ang mga kabababaan, kahit alimang ibang nilalang, pati mga ibang nilalang, hindi ka pwedeng talunin, maminamal, kahit mga ibang mga nilalang nandun sa ilalim ng dagat, nasa ilalim ng lupa, hindi ka pwedeng talunin. Sabi ng Biblia, hindi makapag-iwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Kristo na kay Kristo Jesus, Yes. na Panginoon natin. Amen. Kaya nga, pangawakan mo yan. Hindi ka dapat manghina, hindi ka dapat manlamig. Huwag kang talunan, maminamahal. Huwag kang maging warrior. Tayo po'y warrior, hindi po tayo warrior. Hindi po tayo nababalisa, hindi po tayo nagkakaroon ng anxiety. Ang anxiety, yan po'y talunan, mga minamahal ng dyablo. Amen. Kapag meron kang anxiety, pag meron kang pagkabalisa, ikaw po'y nangangamba, natatakot ka, yan po'y signs na ikaw ay talunan ng dyablo. Pero maminamal, sabi ng banal Satan, victory over enemies pursued. Ibig sabihin, maminamal, yung tagumpay, dapat abulin mo, dapat po pagsikapan mo yan. Gaya ng ginawa, maminamal ng bansang Israel. Paano sila nagtagumpay? Ito po'y dapat pagsikapan. Pagsikapan mo, dahil tiyak naman mananalo tayo. Nakasulat na po sa banal na kasulatan yan. Basahin natin yung Josue Kapitulo 8, talatang 15 hanggang 21. Sinabi ng Biblia, ang tagumpay ay dapat pinagsisikapan, gaya ng ginawa ni Josue. Paano nila tinalo ang bansang Hai? Pinagsikapan nilang talunin ito, kaya naman natalo po nila. Basahin po natin. Dito sa aklat ng Josue, Kabanatay 8, talatang 15 hanggang 21. Sabi dito sa 15, at ginawa ni Josue at ang buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila at tumakas sa daan ng ilang. Sabi sa 16, at ang lahat ng mga tao na nasa bayan ay pinisan upang humabol sa kanila at kanilang hinabol si Josue at nangalayo sa bayan. At walang lalaki na naiwan sa Hai o sa Bethel at hindi humabol sa Israel. At kanilang iniwang bukas ang bayan at inabol ang Israel. 18, at sinabi ng Panginoon kay Josue, iunat mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Hai, sapagkat aking ibibigay sa iyong kamay. At iniunat ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa dakong bayan. 19, at ang bakay ay bumangong bigla at sa kanilang dako, at sila'y tumakbo pagkaunat niya ng kanyang kamay. At pumasok sa bayan at sinakop, at sila'y nagmadali at sinilaban ang bayan. 20, at nang lumingon ang mga lalaki sa Hai, sa likuran nila ay kanilang nakita, at narito, ang usok ng bayan ay napailang lang sa langit, at wala silang kapangyarihan na makatakas sa daang ito o sa daang yaon. At ang bayan ay tumakas sa ilang ay pumihit sa mga habol. 21, at nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasakop ng bakay ang bayan at ang usok ng bayan ay napailang lang, ay nagsibalik nga uli sila at pinatay ang mga lalaki sa Hai. Amen. Amen. Ganon sila nagtagumpay, maminamahal. Amen. Nagsikap sila. Sinikap nila, pinagsikapan nila. Kaya nga kung nais natin magtagumpay, hindi pwedeng maminamal na wala kang gagawin. Kailangan magsikap ka. Ang ginawa ng bansang Israel para talunin ang Hai, kunyari, sila po, maminamal, ay nagpahabol sa mga kalaban. At lahat ng mga lalaki na ilabas nila doon sa bayan ng Hai para habulin sila. At yung pong mga ibang kasama ni Josue, yun po ang pumasok doon sa bayan ng Hai at sinunog ang kanilang bayan at walang natira, maminamal. At nung nakita ng mga lalaking humahabol kila Josue na nasusunog ang kanilang bayan, sila po'y pumihit, maminamal, pabalik, ngunit na corner na sila, na-ambush na sila. Amen. At ang sabi, maminamal, at pinatay ang lahat ng mga lalaki sa Hai. Tinalo uli nila pagkatapos na sila'y makaranas ng pagkatalo dito, maminamal, sa bansang Hai. Ganun po dapat. Tayo makararanas ng pagbagsak, makakaranas ng pagkatalo, pero sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang mga mananampalataya. Sabi ng Proverbs chapter 24 verse 16, ang mga mananampalataya, maminamal, ang matuwid, 7 beses babagsak ngunit muling ibinabangon.
Ibabangon sila ng mahal na Panginoon. Sabi ng Proverbs 24, kaya hindi dagdag sa natin sandali, 24 verse 16. Dito sa aklat ng mga kawikaan, kabanatang 24, talatay 16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Amen. Amen. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Dumadanas tayo ng pagkatalo, mararanasan natin yan, manghihina tayo, manlalamig tayo, mga minamahal, makakaranas tayo ng tinatawag na pagkainit, mababalik ang ating mga dating ugali, madadaig tayo ng sanlibutan, pero sabi ng Biblia, ang matuwid ay 7 beses babagsak, ngunit sila'y binabangon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan lamang natin magsikap gaya ng nangyari sa Israel. Mga minamahal, kailangan natin habulin yung pong paano tayo magtatagumpay, pagsikapan po natin. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa 2 Korinto Kapitulo 2, talatang 11 at 14, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ay magtatagumpay sapagkat hindi po tayo angal sa mga lalang ng dyablo. Huwag tayong magpalinlang. Hindi tayo mga angal. Huwag tayong magpalinlang sa gawa ng dyablo. Umilag tayo, umiwas tayo, pagtagumpayan po natin, mga minamahal. Kapag nakita mong nasusukol ka na ng kalaban, mga minamahal, magsikap ka. Tumayo ka muli, bumangon ka. Huwag mong pabayaan na maging talunan ka sapagkat ang mga Kristiyano, hindi po sila talunan, sila po yung mga mananagumpay. Sabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin itong 2 Korinto Kapitulo 2. Talatang 11 at talatang 14. Dito sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatay 2, ang talatay 11 at 14. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Dito sa talon na 14, datapat salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Amen. Hindi tayo angal, maminamal, hindi tayo mga mangmang sa gawa ng dyablo. Amen. Hindi tayo mga lalang, sabi hindi tayo mga hangal sa lahat ng gawa ng dyablo. Kaya sabi ng Biblia, tayo po ay pinagtatagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa pamagitan ng sabi sa pamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkilala sa Kanya sa bawat dako. Habang tayo'y nagtatagumpay, maminamal, sabi ng Biblia, ipinapahayag natin ang samyo ng pagkilala natin sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng dako. Tayo nagiging tanyag, tayo nagiging kilala, tayo nagiging bantog, maminamahal, dahil tayo po'y mananagumpay ng mga anak ng Diyos. Amen. Mapupuri nila ang ating mahal na Panginoon dahil sa atin, nakita nila na tayo po'y binago ng mahal na Panginoon. Tayo po, maminamahal, ay ginagamit ng Diyos. Tayo po, maminamahal, ay naging kapaki-pakinabang sa lipunan. Sabi, nagiging bantog tayo sapagkat, maminamahal, tayo po'y mga Kristiyanong mananagumpay. Kaya nga, victory is preserved. Paano tayo magtatagumpay? Anong gagawin natin upang magtagumpay, maminamahal? Sabi ng Biblia, we need prayer. Kailangan natin manalangin, lalo na po sa pagpupuyat. Kung gusto natin magtagumpay sa pita ng lamang, sabi nga ng Biblia, maminamahal, ang pinakamahirap nating kalaban yung ating sarili, yung laman. Sabi ng Galatia, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 17, ito po'y magkalaban. Kaya nga, walk in the Spirit that should not fulfill the lust of the flesh. Sapagkat ang laman ay magkalaban. Ang laman ay tumututol sa nais ng Espiritu. Gayon din naman ang Espiritu ay tumututol sa nais ng laman, sapagkat ito'y magkalaban. Kaya ang gawin po natin, maminamahal, sabi, manalangin po tayo na may pagpupuyat. Amen. Magpuyat at manalangin, sapagkat habang nangihina ang ating physical na katawan, lalo pong nagtatagumpay, lalong lumalakas ang ating pagkataong loob. Ito po yung ating spiritual. Sabi rito, Mateo 26:41, basahin natin, at Galatia 5:16 and 17. Dito sa aklat ng Mateo, kabanata po 26, talatang 41. Mateo 26:41, sabi po dito, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay mag-ibig, datapwat mahina ang laman. Dito po sa aklat po ng Galatia, kabanatang 5, talatay 16 hanggang 17.
Dito, Galatia 5:16 hanggang 17. Sabi po dito, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen. Amen. Magkalaban ang ating espiritu, maminamahal, at ang laman. Yes. Ang espiritu ng Diyos na nasa atin at ang ating pong tinatawag na katawang lupa, ito pong laman, magkaaway po yan. Amen. Para hindi natin gawin yung kalooban ng Diyos. At sabi ng Biblia, maminamal, walk in the spirit that should not fulfill the lust of the flesh. Gawin natin ang mga bagay na espiritual, gaya po ng pagpupuyat, pag-overnight prayer. Sabi pa rito, maminamal, mortify the flesh sa pamagitan ng pag-aayuno. Colossians chapter 3, basahin po natin hanggang 7. Sabi po rito, maminamal, patay natin ang bawat sangkap ng pita ng ating laman. Ito po, maminamal, ay sa pamagitan ng pag-aayuno. Yan po, maminamal, tinatalo natin ng laman. Pinapatay natin ang sangkap ng pita ng laman. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 5 up to 7, basahin po natin. Ito po mga paraan para matanggap natin mga minamalang tagumpay. Dito sa aklat ng Kolosas, Kabanatay 3, talatang 5 hanggang 7. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin ng mortify the flesh. Napatayin natin ang bawat sangkap ng pita ng laman sa pamagitan ng pag-aayuno. Amen. Sa pamagitan ng pag-aayuno, maminamahal, pinapatay natin ang bawat sangkap ng pita ng laman. Nagtatagumpay po yung spiritual natin, yung tinatawag na pagkataong loob. Ha? Kaya nga, maminamahal, kung hindi po natin gagawin ito, magiging talunan po tayo gaya ng bansang Israel na natalo sa Hai. Akala niya, maliit lang na bayan yung Hai, pero tinalo sila. Kasi ina-underestimate nila. Ganon din tayo. Huwag nating i-underestimate yung ating sarili. Itong pinakamahirap na kalaban. Si Alexander the Great, maminamahal, dayang military genius. Dayang military genius sa loob, mga minamahal ng buong paghahari niya sa edad na 33 taon na natalo niya ang buong mundo. Sinakop niya ang buong mundo, maminamahal, si Alexander the Great. Pero maminamahal, hindi niya nadaig ang kanyang sarili. Hindi niya natalo ang kanyang pagiging lasenggo, ang kanyang pagiging babaero. Hindi niya natalo, maminamahal, hindi niya nadaig ang kanyang pagiging pagkagumon sa alak. Kaya namatay siya, maminamahal. Ang pumatay sa kanya, lamok lang ang pumatay sa kanya. Ang dami niyang mga magigiting na mga general na tinalo, mga bansa, maminamahal, na sinakop niya. Pero lamok lang ang tumalo sa kanya. Si Alexander the Great namatay sa kasakit na malaria. Amen. Namatay siya, maminamahal, sa malaria ang karamdaman. Yan ay dahil sa kanyang pagiging lasenggo. Hindi niya natalo ang kanyang sarili. Kaya ang pinakamahirap na kalaban ay ang ating sarili, maminamahal. Kaya sabi dito sa Marcos Kapitulo 9, talatang 43 hanggang 48, sabi dito, maminamahal, kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, dukutin mo. Yan po'y literal at spiritual. Ibig sabihin yan, ihinto mo. Pero kapag hindi mo kayang ihinto, literal na gawin mo na. Kung ang kamay mo ang makapagpapatisod sa iyo, hindi mawala yung pagnanakaw mo, hindi mawala, maminamal, yung kamay na yan ay gumagawa ng masama, literal na putulin mo. Hindi baling mapunta ka sa langit na putol ang kamay, dahil pagdating sa langit, mabubuuli yan, kaysa may dalawang kamay ka, mabulid ka sa impyerno dahil hindi mahinto ang mga bagay na ginagawa mong masama. Sabi rito, Marcos Kapitulo 9, talatang 43 hanggang 48, basahin natin. Dito sa Marcos, Kabanatay 9, talatang 43 hanggang 48. 43, at kung ang kamay mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. 44, na doon hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At dito sa 45, at kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo
ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa ka mabulid sa impyerno, na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sa 47, at kung ang mata mo'y makapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa karya ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. 48, na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ito po yung literal at saka spiritual yan. Ibig sabihin ng putulin, ihinto mo. Ihinto mo, spiritual. Amen. Ihinto mo. Kung ang kamay makapagpapatisod sa'yo, ihinto mo. Kung ang paa mo makapagpapatisod sa'yo, ihinto mo. Yes. Kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa'yo, dukutin mo. Ihinto mo. Pero kung talagang hindi kayang ihinto, hindi mo maalis yung kamay mo, maminamal, magnakaw, yung umawak ng cellphone, kakalaro ng ML, hindi mo magawang mabitawan yung ML na yan, putulin mo na yung kamay mo, hindi mo na mahawakan ng cellphone mo. Amen. Literal yan at spiritual, maminamahal. Kung hindi mo kaya sa literal na hinto, putulin mong literal. Sapagkat hindi ka aakit sa langit, maminamahal, kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito. Yes. At ang kauli-ulian, sabi ng Biblia, maminamahal, put on the whole armor of God. Para higit tayo magtagumpay, mga minamahal, isuot natin ang sakbat, maminamahal, na tinutukoy sa banal na kasulatan, the whole armor of God. Ito po yung tinatawag na spiritual battle gear. Dapat nasa digmaan tayo, dapat nakasuot tayo, maminamal, ng full water gear. Ito po yung tinatawag, maminamal, na spiritual na kagayakan. The whole armor of God. Sabi rito, Efeso 6, talatang 13 hanggang 17. Basahin po natin ang huling talata. Dito sa Efeso, kabanatang 6, talatay 13 hanggang 17 po. Sa 13, sabi dito, sa 13, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo. At na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti na katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. 17, at magsigura rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamal, yung the whole armor of God, pananampalataya. Yes. Ha? At yung sabi, pangangaral ng ebanghelyo. Yan po ang mga sakbat natin, yung salita ng Diyos. Yung pinaka-helmet natin, maminamahal, para balot na balot ang ating ulo, sapagkat ang pinaka-number one paraan ng Diablo para tayo po'y talunin, yung pong kasinungalingan, yung pandaraya. Balutin natin ang salita ng Diyos, maminamahal. Sabi, ang ating pong mga ulo ay meron pong balutin ng tinatawag na helmet of salvation. Amen. Yung sakbat, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan. At taglayin natin ang sandata. Ito po ang salita ng Diyos, maminaman, na pinaka tabak natin, maminaman, na ito'y ipampatay natin laban sa lahat ng mga nagdiningas na suligi ng masama. Yan po, maminamahal, para tayo magtagumpay, meron tayong panangga, meron tayong helmet, meron tayong tabak, meron po tayong panyapak, yan po'y pangangaral ng ebanghelyo, meron tayong sagisag ng ating pananampalataya. Sabi, ito po ang maging paraan upang tayo magtagumpay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tandaan po natin, maminamahal, sinabi dito sa huling talata, Revelation 12 verse 11, magtatagumpay tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ng salita ng Diyos at ang ating mga patutuo. Amen. Pag hindi na tayo, mga minamahal, nagiging patutuo, tayo po'y nagiging katitisuran na, yan po'y simbolo ng ating pagiging pagkatalo. Yan pong hindi na sila maniniwala sa patutuo natin pag nakikita po tayong nagiging katitisuran. Basahin natin ulit talata, Revelation 12 verse 11. Dito sa Apokalipsis, kabanatang 12 at talatay 11. Sabi dito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, dahil sa salita ng kanilang patutuo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. Amen.
Diyan tayo magtatagumpay. Unang-una sa dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Pangalawa, mga minamahal sa mga banal na salita ng Diyos. At pangatlo, sa ating mga buhay na patotoo. Amen. Dapat maminaman nananatili pong buhay ang ating mga patotoo. Huwag nating sirain ang ating mga patotoo na hindi na sila maniwala dahil merong nakikitang kapulaan, nagiging katitusuran tayo, kaya magiging talunan tayo kapag hindi na kapanipaniwala yung ating mga patotoo sa buhay. Amen. Sa gabing ito, maminamahal, upang tayo po ay magtagumpay laban sa lalang ng dyablo, tanggapin yung ating malapang ng Kristo bilang sariling tagapagligtas. Habang